Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. At meron pong prayer request dito. Ito. Sir Pili. Saan total healing. Praise God. Kay Brother Ed Solis. Sugat ng kanyang sugat. Pauwi ako maya puntang Pangasinan sa City. Papunta daw siya sa Pangasinan at ipagpili sa Panginoon at sa Panginoon. At salamat po sa Panginoon. Mayroon pa bang mga kahilingan po sa Panginoon? Ating po mapagpili sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po nalangin sa nananimik po sa Panginoon. Praise God. Sa ating mga kamay sa Panginoon. Almighty God, Heavenly Father, oh God, we praise your name, hallelujah, we adore your name, hallelujah, hallelujah, we glorify your name, oh God, hallelujah, oh God, hallelujah, 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 yes, thank you, Lord Jesus, thank you, Lord Jesus, for your grace and mercy. Thank you, Lord, for compassion po, Panginoon. Thank you, Lord, each and everyone, make us everyone watching to thy Son, Panginoon, filled with the Holy Ghost. O God, let your Shekinah glory dwell upon this presence, Panginoon, upon this place, O Panginoon, upon your presence, there's healing, deliverance, hallelujah. Let your Shekinah glory dwell upon this place, Panginoon, your presence, hallelujah, in your presence, there's healing, deliverance, O God, hallelujah, hallelujah. Forgive everyone. Make everyone watching to thy sight, O Panginoon, Lord, hallelujah. To your blood there is healing, your blood there is power, your blood there is deliverance, your blood, hallelujah, there is forgiveness, O God. Forgive everyone in the name of Jesus Christ. Hallelujah, by your blood, Panginoon, there is forgiveness, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ang bisita, Panginoon, sa pilar po, Panginoon, binawa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, nabigay, Panginoon, sa Kanya. Hallelujah, ng katuwiran ka, O God, hallelujah, kaligtasan po, Panginoon. Ganun rin po, Panginoon, Sir Philip po, Panginoon, Solis, O God, ikaw mabigay, Panginoon, na kagalingan, o kalakasan po, Panginoon, kalusugan ng kanyang asawa sa Brother Edward po, Panginoon, Solis po, God, by the power of words, O God, we declare healing, deliverance, upon their body, Panginoon, Lord. Yes, hallelujah, sakalabalaya, sakaya, sakaya. I declare the name of Jesus Christ, by your stripes there is healing, deliverance, by the blood of the Lord Jesus Christ, the Christ of the dead, Lord, there is healing, deliverance, Lord. There is resurrection, Panginoon, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, with the blood of Jesus, with the blood of Jesus, the Christ of the dead, in Jesus' name, let your healing go upon their body, Panginoon, Lord. Those who are, hallelujah, suffering sickness and diseases, there's healing, deliverance, in Jesus' name. O God, ingatan mo, Panginoon, ang kanyang pag-uwi, Panginoon, patungo sa Pangasinan mamaya po, Panginoon, there's safety, Panginoon. O God, there is po, Panginoon, Lord. O God, protection, Panginoon. Let your guardian angel, Lord, protect and guide him, Panginoon. God, her, Panginoon, always, Panginoon, in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, bless everyone, Panginoon, Lord. Alisin mo sa kabaladlan. Alisin mo sa kabaladlan. Alisin mo na linlangan. Alisin mo na gawa ng Holy Spirit, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Salamat po sa daling kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon. Salamat po sa kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala. Salamat po, O God, sa iyo, Panginoon, kagandang loob, Panginoon. O God, anoint everyone, Panginoon. Tell everyone, you're the one in peace and happiness and joy. By the power of the Holy Ghost fire, satisfaction of our souls. O God, speak to us in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Po rin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay magbabatian sa pangalan ng Panginoon. Praise God. Pagkayan ng inyong katabi. Sabihin mo, purihin ang Panginoon, ating luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos. Amen. Our topic today ay glorify God. Luwalhatiin natin ang ating Diyos na buhay. Walang iba, ang ating Panginoon Jesucristo po.
Amen and amen. Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless your word. Bless everyone in the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Puri ng Panginoon at salamat po sa ating Panginoon. We acknowledge the presence and honor sa atin po na sa kapatid na galing po sa ibang bansa, si Brother Monte Lalunis. Praise God. Naingatan siya ng Panginoon at narito sa ang puri pasalamat sa Panginoon. Amen. Narito rin si Sister Namalay. I will acknowledge and honor ang Panginoon at sa bawat isa na narito. Sa solis na siya po ay ulo sa kanasina at acknowledge the presence. Puri ng Panginoon. Lahat ay sabi puri ng Panginoon! Hallelujah! 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 Praise God! Kailangan natin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Glorify God. According to 1 Corinthians chapter 6, verse 20. According to 1 Corinthians chapter 6, verse 20, it says, "For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Kaya ating pong purihin ang Diyos. Binili tayo ng kanyang mahalagang banal na dugo. Yan dahilan, purihin natin siya, luwalatingin ang ating katawan na yan, ang Espiritu ng Diyos ay nanangin sa atin. At ito ay pag-aari ng Panginoon. Ang bawat isa ay pag-aari ng Diyos. Kapag ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo, ang pag-aari ng iyong katawan ang Diyos. Sa Tagalog, pamanatili ang salita ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa banal na kasulatan, manatili ang bawat isa sa kalagayan na sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Parangalan natin ang Diyos. Amen and amen. Gamitin natin ang ating katawan. Use our body as a living sacrifice, as a holy upon the Lord, or the Holy Spirit dwell upon us. Therefore glorify God, because we are God's property. Tayo po ay pag-aari na ng Diyos, hindi na tayo pag-aari ni Satanas. Dahilan, kailangan ang bawat isa ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen ba? Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Ang bawat isa ay magpupuri sa Panginoon. Kapag naririto po tayo, hindi po tayo nagsamba sa tao, hindi nagsamba po tayo sa Diyos na Espiritu at ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Glory to God. Glorify in Hebrew words, kabad or kabid, meaning to be heavy, be honorable, be glorious, and be burdensome. Ang kabigatan, ang karangalan, ang kalawalhatian, ang ating pong mga bigat na pasanin, yan ang pagpupuri natin sa Panginoon. Kung mayroon tayong kabigatan, mayroon tayong mga pasanin, karangalan, kalawalhatian, yan ang pagpupuri sa Panginoon. Sa Griego ng glorify ay doxaso, meaning to praise, purihin, magnify, alakihin o luwalakihin. It needs to celebrate. Ating pong i-celebrate, magdiriwang ang Diyos na siya ay nagbigay sa atin ng buhay at bigyan natin siya ng karangalan, to make glorious. Mabigay siya ng pagpupuri, mabigay siya ng kapasalamat sa Panginoon, mabigay siya ng karangalan sa Panginoon. Ang kahulugan ng God sa Hebrew ay Elohim. Ng kahulugan, rulers, maghahari ang Panginoon Diyos sa atin. Siya ang hukom, siya ang maghukom po sa araw, sa
tao sa atin. He is a divine one. Siya ang Diyos na isang na makalangit at tugad. Wala nang ibang Diyos na totoo kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Greek word, ang kahulugan ng God ay Theos, na meaning things of God, ang mga bagay sa Diyos. Ang mga bagay sa Diyos ay sa Diyos. And He is our counsel. Siya ang magpapayo po sa atin. Ang interest, ang tubo, ang ating tubo, ang ating kapakanan, ang ating kabutihan. And He is also a judges. Siya ang maghukom. Kung ang bawat isa sa atin ay makaunawa sa ating kalagayan na kinakailangan, we magnify God, we glorify God. Ang glorify, ang paglulawalhati sa Diyos ay mahalaga yan. Kapag nagsisimba po kayo sa Panginoon, nilawalhati mo ang Diyos. Sa ating mga kahirapan, luwalhatiin mo ang Diyos. Sa ating mga kabigatan, luwalhatiin mo ang Diyos. Sa anuman ang iyong mga problema, patuloy ka pa rin mag-magnify sa Diyos, magluwalhati sa Diyos. Dahil kapag magluwalhati ka sa Diyos, pupurihin ang Diyos, bumababa ang Kanyang kapangyarihan, bumababa ang Kanyang banal na presensya. For God inhabits the praises of His people. Amen. Ang Diyos ay nananahan sa pagpupuri ng Kanyang mga anak. Kapag tayo nagpupuri sa Kanyang, bababa ang Kanyang tulong, bababa ang Kanyang presensya, bababa ang Kanyang kagalingan at katiwasayan. Wala akong ibang paraan na para ibigyan ko tayo ng kalunasan sa ating mga kabigatan sa buhay, kundi we must magnify God, glorify God in our life, in your presence, in your situation. Luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong buhay, na Siya ang Diyos na may-ari sa lahat ng mga bagay. Amen! Amen! Hallelujah! 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 And Romans chapter 4 verse 20. Si Abraham, sinabi niya, he staggered not at the promise of God through unbelief. Hindi siya nag-atubiling, hindi siya nalilito sa pangako ng Diyos dahil hindi siya po nag-alinlangan. Ang pangako ng Diyos, kinakailangan walang pag-alinlangan. Huwag kang makatubili, huwag kang malilito, huwag kang manghihinaan ng loob. Dahil sinabi niya, but was strong in faith, siya ay naging matibay, naging matatag ang kanyang pananampalataya, and then giving glory to God. Amen? Giving glory to God. Kapag maging matatag ang iyong pananampalataya, magbigay ka ng papuri, magbigay ka ng karangalan, kalwalhatian sa Diyos, sambahin mo ang Diyos sa iyong mga sitwasyon sa iyong buhay. Amen and amen and amen. Huwag kang malito sa mga pangako ng Diyos. Huwag kang malito sa iyong mga problema. Kailangan mo lang magpalakas sa Panginoon. Si Abraham ay matanda na siya, 100 taon. Pero binigyan siya ng anak. Akala niya ay wala na siyang pagkakataon na magkaroon siya ng anak doon kay Sarah. Dahil si Sarah ay isang barren woman. Pero si Sarah ay 90 years old. Binigyan siya ng pangako ng Panginoon na magkaroon siya ng sariling anak. Kapag ipinangako ng Diyos sa atin, nabibigyan tayo ng buhay, bibigyan tayo ng kaginhawahan, bibigyan tayo ng kagalingan at kaligtasan. Kailangan natin ay panghawakan ang salita ng Panginoon. At kung panghawakan mo ang salita ng Panginoon, patibay ka sa iyong pananampalataya, kailangan mo luwalhatiin ang Diyos, kailangan mo parangalan ng Diyos, kailangan mo sambahin ang Diyos, kailangan mo siya purihin sa ating buhay, at gano'n at mangyayari ang mga pangako ng ating Panginoon na wala kang pagkalito, wala kang pag-atubili, wala kang pag-alinlangan. Ang Diyos ay nandyan, patuloy siya nagbumabay at patnubay po sa atin. Nangangahulugan, kailangan natin siya bigyan ng kalulahatian sa ating mga sitwasyon sa ating buhay.
ang nangyari, si Abraham, nausap siya ng Panginoon na ialay niya kanyang bugtong anak ng pangako ng Panginoon sa kanya, promise son. Pero hindi pa rin siya nagkatubili na ialay ang kanyang anak bilang handog, bilang pagluwalhati, pag-glorify sa Diyos. Ngunit siya ay sinubok lang ang kanyang katatagan, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, ang kanyang panindigan. Kung ang bawat isa sa atin ay hindi makatubili sa Diyos, ang bawat isa sa atin huwag malito, patuloy ka pa rin maniniwala sa salita ng Panginoon, patuloy ka pa rin magpatuloy na maglilingkod sa Panginoon, at kung ano mang hiniling sa iyo ng Panginoon, ipagkaloob mo, ang Diyos ang mapalit yun sa iyo. Amen. Kaya pinatawag siya, Jehovah Jireh, God provide. Sabi sa Genesis chapter 22, siya ang Jehovah Jireh, God will provide. Ang Diyos ay magtutustos sa kanyang pangailangan. Sa alin na, ialay niya ang kanyang anak bilang handog na susunugin upang pamatahin. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mo ilalapat ang iyong kamay dahil nakikita ng Panginoon Diyos ang iyong katapatan, ang iyong panindigan, ang iyong matibay na pananampalataya at iwalhati mo ang Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, nung lumingon sa ilingon mo ang paningin mo sa likod, mayroon buong isang tupa na nakapulupot sa kahoy, at iyon ang ipinalit. Kung ano man ang ating mga pangangailangan, kaya ng palitan ng Panginoon, kaya ng Panginoon replace ng Panginoon. Kailangan lang na huwag kang magalinlangan, huwag kang malito, manindigan ka sa iyong pananampalataya at walatin mo ang Panginoon. Yan ang tinatawag na strong faith, matibay na pananampalataya na hindi siya nagalinlangan, na hindi nalilito, na hindi nangamba. Kaya ng Panginoon i-provide ang pangailangan, kaya i-provide ang anak na mawala sa kanya, pero sinubok lang ang kanyang pananampalataya. Amen and amen. Praise God. Kung ano mang hiniling sa iyo ng Panginoon, kaya ng Panginoon i-provide. Kung hindi ka malito, kung hindi ka makatubiling, kung hindi ka uurong, at hindi ka manghihina sa iyong panindigan sa ating Panginoon. Ang sunod, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, it says, "But ye are a chosen generation." Bilang pagluwalhati sa Diyos, bear in mind, at alamin natin na ang bawat isa po na tinawag ng Panginoon ay naiba na siya. At siya ay pinili na ng Panginoon bilang bagong henerasyon, bagong lahi. Bagong lahi. At hindi lamang mga bagong lahi, new generation at chosen generation, a royal priesthood. Kapag ikaw ay royal priesthood, hindi ordinaryo na priesthood, hindi ordinaryo na henerasyon, ay mahalikang saserdote. Dahil siya ang Diyos na hari ng mga hari, Panginoon, at siya the high priest, at siya ang lahat sa lahat. Kaya tinawag rin tayong royal priesthood, mahalikang saserdote. At sinasabi, and a holy nation. Ang bansa ng Israel, banal na nasyon. Ang Pilipinas ay maging banal na nasyon dahil tinawag tayo na Christian nation. Dahil Christian nation, Christian means Christ-like. Means Christ-like, ang si Kristo sa atin. Ibig sabihin, tayo ang banal na nasyon na tinawag ng Panginoon, hindi lamang ang peculiar people. Kapag peculiar people ay naiiba, unique na mga tao, naiiba, hindi katulad ng iba, hindi makumpara sa iba. Dahil unique. Kapag ikaw unique, kapag peculiar ka, naiiba ka, nakatangin-tangi kang mga tao ng Diyos. Na luwalhatiin mo ang Diyos. Magnify God, glorify God. Ano sinasabi niya? That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Nagkahulugan, kailangan luluwalhatiin natin ang Panginoon. Pinili ka ng Panginoon, itinalaga ka ng Panginoon, itinalaga po tayo ng Panginoon, bagong henerasyon, mahal kang saserdote, bagong
bagong tao, dahil kapag kay Kristo na bago na siya, kay Kristo, si Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Mga hulugan, kapag ikaw bago na sa Panginoon, luwalhatiin mo ang Panginoon. Kapag niluwalhatiin mo ang Panginoon, pinaparangalan mo ang Panginoon, lalo babaguhin ang buhay mo, lalo ikaw ay bibigyan ng biyaya ng ating Panginoon, at ang kanyang presensya, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagkakala ay bababa. Kapag niluwalhatiin mo ang Panginoon, yan ang sikreto, the secret of blessing, the secret of power, the secret of healing, the secret of miracle. You need to glorify God. Amen. Hallelujah. Luwalhatiin mo ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. At ang sinabi mo sa Psalms 35 verse 27. Ano sabi dito? Let them shout for joy. Tayo ay sumigaw ng may kagalakan. Amen! Sumigaw ka ng may kagalakan. At glad. And be glad, ikaw ay matutuwa. That favor my righteous cause. Ang pagpahalaga ng Panginoon, ang pagpipili sa iyo ng Panginoon, ang abot sa iyo ng Panginoon, bilang ikaw ay matuwid. Dahil ang righteousness, yan ang ating pong kapital sa ating Panginoon. At sabi niya, ye, let them say continually. Let them say continually. Hindi ka ngayon lang, kundi continually. Patuloy ka magsamba sa Panginoon. Patuloy ka magpupuri sa Panginoon. Patuloy ka magparangal sa ating Panginoon. Patuloy ka magsamba sa Panginoon. Patuloy ka gumawa sa Panginoon. Patuloy ka tumulong sa Panginoon. Patuloy ka magpupuri sa Panginoon. Let them say continually. Sabihin mo palagi sa Panginoon. Kailangan mo sabihin sa Panginoon, let the Lord be magnified. Let the Lord be magnified. Wala tayong ibang luluwalhatiin na Diyos kundi si Jesus Christ. Let the Lord be magnified in what? Which have pleasure in the prosperity of His servant. Kapag ikaw ay nagmamagnify sa Panginoon, nagluwalhati sa Panginoon, pinangalangalan mo ang Panginoon, dinadakila mo ang Panginoon, ang Diyos ay natutuwa, nagagalak. No, ano sabi niya? Which have a pleasure in the prosperity of His servant. Ibig sabihin, natutuwa, nagagalak, nasisiyan ang Diyos sa kaginawahan, sa gandang loob, ng katiwasayan ng Kanyang mga anak, ng Kanyang mga alipin, ng mga lingkod niya. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo ay baliwala o magiging magkaroon. Ang hangad ng Panginoon, magkaroon po tayo ng kaginawahan. Amen. Kaginawahan. Kailangan mo, hallelujah, luwalhatiin mo ang Panginoon pa, maginghawa ka, maginghawa ngayong hindi ka, maginghawa ngayong lakas, luwalhatiin mo palagi ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Amen. Ang pagluwalhati sa Panginoon to glorify God, ang sabi nga sa Isaiah 58 verse 8, then shall thy light break through as the morning. Kaya ang liwanag para po ng umaga, magdarating ang liwanag kapag niluwalhati mo ang Panginoon sa sa panalangin mo, sa pag-ayuno mo sa Panginoon. Kaya pagkatapos ng panalangin at pag-ayuno sa Panginoon, darating ang liwanag sa Panginoon. Darating ang anglaw sa Panginoon. And then, and thy help shall spring forth speedily. Ano po? And thy help shall spring forth speedily. Magmamadali, nangunguna palagi ang kaginhawahan, at hindi lamang kaginhawahan, ay ang kalusugan. Ano po kalusugan na ibinigay po ng ating Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Kung gusto mo ang kalusugan, kailangan mo, hallelujah, luwalhatiin ang Panginoon, parangalan mo ang Panginoon. Kung gusto mo kaginhawahan, luwalhatiin mo siya. Sabi niya, thy health shall spring forth speedily.
magmamanali, nangunguna palagi. Ang kalusugan mo, hindi ka maging sakitin, kundi maging hawain ka, maging kalusog. At ang sabi, and thy righteousness shall go before thee. Kapag lagi mo nilalati ang Panginoon, dumanating ang katuwiran ng Panginoon. Tutulungan po kayo ng Panginoon na maging matuwid sa Kanya, harapan sa Kanyang kalwalatian. And then, the glory of the Lord shall be thy reward. The glory of the Lord shall be thy reward. Ang kalwalatian ng Panginoon ang siyang likod bantay natin, ang gantimpala natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang kalwalatian ng Panginoon, likod bantay ng Panginoon Diyos. Ang gantimpala natin ay babantayan ka ng Panginoon, bagyan ka ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon, gabayan ka ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marami pong nadidisgrasya sa kanilang paglalakbay, marami nadidisgrasya sa kanilang mga pagtawid. Ngunit kapag niluwalhati mo ang Panginoon sa buhay mo, iingatan ka ng Panginoon sa iyong paglakad, sa iyong mga trabaho, niluwalhati mo ang Panginoon habang ikaw ay naglalakbay, habang ikaw po, pinupuri mo ang Panginoon, niluwalhati mo ang Panginoon, hindi mo pasimitin sa tanas, kundi lagi mo niluwalhati ang Panginoon. Ang iyong mga isip ay niluwalhati sa Panginoon, ang iyong mga bibig niluwalhati sa Panginoon, ang iyong mga mata niluwalhati mo sa Panginoon. Kaya continually kong glorify God. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. And Psalms 63 verse 4 and 5, Thy will I bless thee while I live. While I bless thee while I live. Luwalhatiin, pagpalain ang Diyos habang po tayo nabubuhay. And I will lift my hands in thy name. Ating pong pagpalain po ang ating buhay habang ikaw ay nabubuhay. Magpupuri ka sa Panginoon, liwalhati mo ang Diyos, tinataas mo iyong mga kamay, at sinasamba mo ang kanyang pangalan. At ang sabi, my soul shall be satisfied. My soul shall be satisfied. Kapag niluwalhati mo ang Panginoon, masisiyahan ang kaluluwa. Kapag hindi mo naramdaman ang kasiyahan, ibig sabihin, hindi mo pinupuri natin ang Panginoon. Ang kasiyahan pala ay doon sa pag-glorify sa Diyos. The satisfaction of your soul, of your marrow, of your fatness, and your mouth shall praise thee with joyful lips. Nagaganap ang iyong mga bibig, ang iyong mga labi sa pagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, naririto ka kapag pinupuri mo ang Panginoon, niluwalhati mo ang Panginoon, sinasamba mo ang Panginoon, pinangaralan mo ang Panginoon, nasisiyahan ang iyong kaluluwa, tataba ang iyong kaluluwa, lalakas ang iyong mga buto, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! There is power of glorifying God, magnifying God. Amen? Pero kapag nakasirado ang iyong bibig, walang ganang yung kamay sa pagsamba, pagpupuri sa Panginoon, hindi ka masisiyahan. Yes, hallelujah. Ang kasiyahan ang pag-glorify sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang satisfaction is to glorify God. If you will not glorify God, you are not responding the calling of God. Ang mga ginawa ng Diyos sa atin, ang ating response is to glorify Him. Glorify God, luwalhatiin natin siya. Amen. At masisiyahan ka. Hallelujah. Don't complain God, but you need to glorify God in His goodness, in your badness, in your life sa ating buhay. Kaya, ayan sabi ng banal na kasulatan, in everything give thanks, for is the will of God in Christ Jesus concerning your 1 Thessalonians chapter 5. Hallelujah. Verse 23. Praise the Lord. So, verse 18. Ngayon, sabi nito, sa John chapter 15, verse 8, Here is my Father glorified. Narito naluwalhati ang Ama. Naririto, here is in my Father glorified. Gusto mo ang maraming bunga? You glorify ka. Kapag nagkaroon ka ng bunga, alam, bunga,
that ye bear much fruit, and ye shall be my disciples. Ibig sabihin, ang mga pananim na hindi napupuri sa Diyos, ang mga may-ari na yun, hindi magbubunga. Mapait, mapakla, matabang. Pero kapag ang may-ari nagpupuri sa Diyos, nagluwalhati sa Diyos, magbubunga ka. Magluwalhati ka sa Panginoon. Luwalhati. Kapag nagluwalhati ka sa Panginoon, ni-glorify mo ang Panginoon, pinangalaan mo ang Panginoon, pinadakilan mo ang Panginoon, magbubunga ka. You will bring forth fruit. Ang magbubunga ka ng maraming bunga sa Panginoon. Ibig sabihin, ang mga bunga ay ang biyaya ng Panginoon. Ang mga pagpapalay, binigay siya ng Panginoon, binigyan ng trabaho, binigyan ng negosyo, binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng maraming pagpapala. Ang kailangan mong luwalhati ng Panginoon. Yan ang sikreto po. Hallelujah. The secret is to glorify God. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Hindi ba ang puno ng igos ay sinumpa ng Diyos? Ang sinumpa ng Panginoon nung hinanap niya ang bunga. Sabi niya ngayon na hindi ka na magbunga. Nakahuluhan. Ang bawat puno kinakailangan magbubunga. Ang bawat Kristiyano kailangan magbubunga ng mabuting bunga, ng pagpupuri sa Panginoon, ang pagparangal mo sa Panginoon, pag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, at paging halimbawa sa Panginoon. Magbubunga tayo para po ang Diyos ay maluwalhati. Kapag hindi po tayo nagbubunga, hindi naluwalhati ang Panginoon. Sinalawati si Satanas. Kailangan magbubunga tayo ng mabuti para po sa Panginoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nakahulugan, ang bawat isa sa atin, hindi lang po tayo na nakaupo lang. We need to be bear fruits. Magbubunga po tayo. Maging halimbawa po tayo. Maging hawa po. Kapag ikaw ay nagbubunga, giging hawa ka. Kapag ikaw nagbubunga, matutuwa ka. Bakit kung hindi ka nagbubunga? Hindi ka natutuwa. Hindi ka nalagalak. Hindi ka nasisiyahan. Kapag ang tao hindi nasisiyahan, hindi nagbubunga. Di ba? Pero kapag mayroon kang bunga, mayroon kang tubo, mayroon kang increase, natutuwa ka, naluwalhati ng Panginoon. Yan, dahil po, yan ang law ng ating Panginoon. Ang law ng Panginoon is to glorify Him. Ang was be fruitful ang anin. Ang law ng Panginoon, sa Matthew chapter 7, verse 7, ang sabi niya, ask and it shall be given. Seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. To everyone that asks shall receive, to everyone that seeks shall find it, to everyone that knock it shall be opened. If we know how to give good gifts to your children, how much more our Heavenly Father will give to them that ask Him. How much more? Lalo na ating Ama sa langit, kapag tayo gusto natin, kailangan natin ito, tingin natin sa Panginoon. It is the law of God. Ask, seek, and knock to the Lord. Hallelujah. Upang tayo ay magbunga sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magbubunga po tayo sa ating Panginoon kung bawat isa po sa atin ay sundin ang batas po ng ating Panginoon. Baka sabihin mo, bakit hindi naman ako magbunga? Hindi ka siguro hindi ka mahanap, hindi ako matok. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, it said, whether therefore ye eat, whether you drink, whatsoever ye do, do all to the glory of God. Nakahulugan, ano man ang iyong ginagawa, kumain ka man, uminom ka man, magtrabaho ka man, lumakad ka man, ginagawa mo ito sa glorification sa ating Panginoon, sa pagluwalhati sa ating Panginoon. Kapag gumawa ka na naluwalhati ang Panginoon, nalugod ang Panginoon, lalo kang palakasin ng Panginoon, lalo kang patibayin ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin na bawat isa sa atin, dapat magluwalhati sa Panginoon. Ano bang ginagawa mo? Ano bang kinakain mo, ino mo? Ano man ang iyong accomplishment? Luwalhatiin mo ang ating Panginoon, sibilin mo sa Panginoon, hingin mo sa ating Panginoon, sa kanyang kalwalan niya. Whatever you do it for the glory of God. Amen. Hindi ko sa kasamaan. Gumawa ka ng samaan, kalwalatin ba sa Diyos? Hindi yun. Kalwalatin sa taas yun. If you are doing bad,
ay niwalati sa Satanas yan, hindi niwalati ang Diyos yan. Hindi ka turuan ang Diyos, it is the good report kay Satanas, gumawa ka ng masama. Kapag gumawa ka ng mabuti, yan ang good report sa Panginoon. Yes, amen. Praise the Lord. Yan po. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God is in Him, are ye, and in Him, amen, unto the glory of God by us. Lahat na pangako po ng Diyos. Nangangailangan, i-claim natin ang pangako ng Diyos. Sa ating paglalakad, sa ating pagtatrabaho, sa ating nilingkod sa Panginoon. Lord, pangako mo po, Panginoon, ay hindi, ay parang totoo. Walang hindi. Ang sabi niya, all the promises of God is ye and amen, for the glory of God by us. Lahat na pangako ng Panginoon. Ibig sabihin, anong paglakad mo sa Panginoon, Lord? Gusto ko, ngayong katapos sa aking pag-aaral, gusto ko po, Panginoon, na ikaw ang alawalati, pinakailangan, maabot ko ang aking mga pangarap sa buhay. Kaya yan ang dapat natin gagawin. Ang bilingin natin sa Panginoon at sabihin natin sa Panginoon ang kanyang mga pangako. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. The promises of God is to glorify Him. Ibig sabihin, ang ginagawa mo ay yan mga pangako ng Panginoon. Habang ka gumagawa, ay kinikili mo ang pangako ng Panginoon. Kung ikaw labandira, habang ka naglalaba, kinikili mo ang pangako ng Panginoon. Kung Panginoon, ako labandira ngayon, dati ang araw, hindi ako labandira, maging amo na rin ko. Hindi ba? Dahil sabi, pangako ng Panginoon. Kung ikaw driver, sabi ko, Panginoon, hindi ako maging driver mo ngayon, kundi ako may-ari sa aking sasakyan. Amen? Kung ikaw ay trabahador, dahil sabi, ikaw mo naging manager mo. Nangangulagan, ang pangako ng Panginoon, i-claim natin, dahil naluwalhati ng Panginoon, hindi mo ihinayan ng Panginoon. Na sinabi sa Psalms 84 verse 11, the Lord is sun and shield, the Lord with grace and glory, and no good things will He withhold to them that walk uprightly. Hindi iurong ng Diyos ang kanyang mga pangako, ang mabuting bagay. He will not withhold good things upon His servant. Hindi po inuurong ng Diyos ang kanyang pangako. Siya tasanggalan natin. Siyang magbigay ng liwanag. Kailangan lang na manatili ka sa presensya ng Panginoon, sa righteousness ng Panginoon. Kailangan manatili kang magluwalhati sa Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah! Glorify God in your life, in your situation. Amen! Hallelujah! 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 Praise God! So, ano po? Sinabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Yet if any man suffer as a Christian, kung ikaw o tayo ay naghihirap, mayroon kang tribulation, mayroon kang kahirapan, magre-reklamo ka? Ano sabi niyan? Let him not be ashamed sa iyong mga kahirapan, sa iyong mga suffering. Hindi po tayong mahihina. But let him glorify God on this behalf. Sa ating kapakanan ay luwalatin mo pa rin ang Diyos sa iyong mga suffering, sa iyong mga pagdurusa. Luwalatin mo ang Panginoon dahil sa iyong pagdurusa dumarating ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kung may gala, may kapalit yan kahirapan. Kung may kahirapan, may kapalit ang gala. And ay ang sikrito lang ng Panginoon ay glorify Him! Glorify Him in your suffering! Kung naghihirap ka, kung sabihin mo ang bigat-bigat, kung ikaw ang nagtatrabaho ng mason, yung mason, ang hirap ng trabaho, yung ganun labor, magbuhang, maghalo ng simito, ang hirap na hirap. Pero sabihin mo, maluwalhati mo pa rin ang Panginoon. Kung ikaw nagtatrabaho sa sa ibang bansa, katulong ka lang doon, putusan ka lang, maluwalhati mo pa rin ang Panginoon. Dahil, kapag maluwalhati mo ang Panginoon, God will bless your landlord.
God will bless your work. Hindi ba si Joseph? Pinagpala si Joseph. Dahil hindi siya nagreklamo, patuloy siya na luwalhati sa Panginoon. At he was promoted to be a governor in Egypt because he did not to say or complain, but he continually glorifying God in her situation. Kahit siya pinagbitangan na siya rikis, luwalhati niya ang Panginoon. Nakakulong pa rin siya, luwalhati niya ang Panginoon. Nakakahulugan, there is blessing, there is hallelujah, help in glorifying God. Amen and amen po rin ang Panginoon. Hallelujah. There is a time tulong ang Panginoon kapag luwalhati mo ang Panginoon. Don't complain God, but always glorifying God. Luwalhatiin mo ang Panginoon. I-replace mo ang iyong mga pagreklamo ng pagluwalhati sa ating Panginoon. Luwalhatiin mo ang Panginoon. So, ang kahulihan sa kapo, ito. Mayroon pong 10 way we can glorify God. No? The sum up is, number 1, praise Him with your lips. Ang iyong bibig ay nagpupuri sa Panginoon. Hindi nagrereklamo. Alam niyo po, ang pagpupuri sa Panginoon, it is a prayer to the Lord. Prayer to the Lord. Kailangan mo, dapat mo gawin na ang iyong bibig ay hindi nagreklamo kundi magpupuri sa Panginoon habang ka nagtatrabaho, habang ka nakaupo, habang ka bumagawa. Your lips are worshiping God. And your lips are praising to God. Amen? Yan is sa Psalms chapter 63 verse 3. And then, to glorify God is to obey His word. Obey His word. Dapat lang na kailangan mo sundin ang salita ng Panginoon. If you are obeying God, you are glorifying God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And obeying God is the blessing will come upon us. Ano sinasabi ng Panginoon? Diyan sa Deuteronomy chapter 28, pagpalain ng iyong kamay, pagpalain ng iyong negosyo, hindi ka magiging palautang, hindi ikaw ay pagpautang na. Hindi ka na manghirang, hindi ikaw magpahinang. Hindi ka buntot, hindi ka maging ulo. Hindi ka sa ilalim, kundi sa taas ka. Pagpalain ang iyong mga negosyo, pagpalain ang iyong bakahan, pagpalain ang iyong mga pananim, pagpalain ang iyong mga prutasan, pagpalain ang iyong mga hayop, ang lahat ng iyong gawa na iyong kaway, pagpapalain. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang mga pagpapala dumarating ito, huwag mong kalimutan ang Diyos. Patuloy kang magpupuri sa Diyos. Patuloy kang magluwalhati sa Diyos. Don't forget God. If you are blessed by God, we need to give God. Hallelujah! We need to give God glorification. Kaluwalhatiin sa Kanya. Hindi po pag-ari mo. Kundi yan ay katiwala lang ng Panginoon tayo. Katiwala lamang tayo. We are just only a steward in the sight of God. Amen and amen. But if you will not glorify God, if you will not obey God, God will send a curse. Yes. Ang sinabi niya sa Malakias chapter 2 verse 2. Ganun rin sa Deuteronomy. Ang dulo-dulo. Kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, hindi tayo magluwalhati sa Panginoon, the curse will come upon your business, upon your children, upon your land, upon your plant, upon all your animals, upon your life. Lahat ay dapat ng sumpa. Ang sakit po, ang sabi diyan ay sumpa. Sumpa ng lagnat, sumpa ng kaso, sumpa sa ulo, sumpa sa mga balak. Sumpa ng lahat ng tao na hindi siya makatulog. Sumpa. Lahat ay mga sumpa sa mundong ito. Ba't ang sikrito? Kung hindi ka makatulog, purihin mo ang Panginoon at ikaw ang papalaparin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. The secret is to glorify God. Ang mga sumpa ay nakabang yan. Dahil hindi mo sinunod ang Panginoon, hindi mo nawalatin ang lumating na sumpa. Kapag ikaw ay sakitin, ibig sabihin hindi ka masunurin sa Panginoon. Don't complain God. Bakit ikaw nagkasakit? Bakit ikaw nagkasakit o sakitin ka dahil hindi ka sumunod sa alituntunin ng Panginoon? Ang alituntunin pa nandyan sa banal na kasulatan.
Hello? Ang tao sakitin because of their lifestyle. Don't complain, God, bakit nagkasakit ako? Because of your lifestyle. Sa iyong pag-ugali, sa iyong kinakain, sa iyong binkilos. Kung gusto mo maging sariwa mo yung katawan, sariwa mo yung kakainin, you don't eat the preservative foods, yung mga processed food. Ang mga processed foods na papahina sa ating katawan. Do you believe it? There is a chemical yun. But if you want to be a fresh in your life, you need to eat fresh. Amen ba? And you need to be healthy. You need to worship God in a praise. Praising God. Hindi po na nakikinig ka lang dyan, kundi pupurihin mo ang Panginoon, luwalatiin mo ang Panginoon, lalakas ang buhay mo, lalakas ang hallelujah, ang iyong mga buto, lalakas ang iyong katawan, dahil ang Diyos ay nananahan sa pagpupuri ng kanyang mga anak. God inhabits the praises of His people in Psalms 22 verse 3. Hallelujah, hallelujah. Kaya sinabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Kapag natutuwa ang Panginoon, lumalakas ka. Bakit lumalakas ka? Niluwag natin mo ang Panginoon. Huwag mo sabihin, nangihinan na ako, matamlay ako. Tanungin mo sarili, siguro hindi ka nagluwalati sa Panginoon. Yes, hallelujah. Praise God. Walang pag-uulong sa mind. The secret is there. The secret of strength is there. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Ano sinabi sa Matthew chapter 26, verse 40 to 41? No. Can you watch with me an hour prayer? At sabi na, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. God wanted us to pray. God wanted us to worship God, but the people are weak. The humanity are weak, but you need to you need to strive it. You need to overcome it. Kakayanin mo, bakit tagumpayan mo ang lahat nito. Amen ba? Amen. Pinipuri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nakapag-gapang gumagawa ko ng sermon sa ito. Parang pinapantok ako sa taas. Ang sabi ko, pinapantok sa taas talaga pantok. Pinakailumas ka! In the name of Jesus, kasi ginawa ng tubig. Sabi ko, amen. Kaya, alam niyo po, dahil ang buhay natin dito, full of struggle. That's right. Ang buhay natin dito full of struggle. You need to overcome all the infirmities in our life. In Romans chapter 8 verse 26, ano sabi niya? The Spirit help our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Intercession is to glorify God. But the Spirit help our infirmities. Ang Espiritu ng Panginoon na matatanggap mo, you have a power to overcome your infirmities. Amen. Anong infirmities natin? Anong mga kahinaan mo? Marami po tayong mga kahinaan, but the Spirit of God will help us. Kailangan mo Espiritu ng Panginoon. Kapag may Espiritu ng Panginoon, naluwalhati mo pa yun. Bakit tinatawag ka na bubulis? Maybe you have no Spirit of God. Hallelujah. We need the Holy Spirit of God. We need the power of God. Hallelujah. To glorify Him. Amen and amen. About isa sa atin ay makainang ng infirmities, but you need the power of God. We need the power of God to overcome our infirmities. And then, patlo, pray in Jesus' name. Pray in Jesus' name. Claim the name of God. The powerful name of God. In John chapter 16 verse 24. Ano sinabi dyan? Hitherto, you ask me nothing in my name. Ask me in my name that your joy may be full. That your joy may be full. You will be full of joy if you ask in His name. In the name of Jesus. Don't forget to ask His name. To speak in your name. Hallelujah. Speak in the name of Jesus. To glorify in the name of Jesus, and your joy may be full. Matutuwa ang kagalakan mo. Masisiyahan ka sa ating Panginoon. Luwalatiin mo ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon. Hallelujah!
if you praying in the name of Jesus, pang-apat, produce spiritual fruit. Produce spiritual fruit. Hindi po carnal fruit. Spiritual fruit. Anong carnal fruit? Ang carnal fruit is, ano ang carnal fruit yan? Carnal na tao. Lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, wrath, strife, sedition, heresy, drunkenness, murder, rebellion. Yan po ang mga carnality. But the fruit of the spiritual fruit, at sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 24, the fruit, what is the fruit? Is the love, the joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Against the there is no law. Dapat lang. Hallelujah. Dapat mo gagawin. Kailangan mo gawin. Sundin mo ang salita ng Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Hallelujah. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, help me. Lord, help me to do these things. Help me to be fruitful in the sight. Hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon, maging mabungain ang aking buhay. Hindi naging kabitisuran ang aking buhay. Gusto ko ng Panginoon magiging mabungain po tayo, hindi kabitisuran. Bakit naging kabitisuran? Dahil hindi nabubunga ng mas spiritual life, spiritual fruit, but carnal fruit. Dapat lang mapagtagumpayan natin ito. Panglima, remain a sexual pure. Ang problema po ng mundo, they are not pure. Yung mga kadalagahan ako, hindi na pure ngayon. Mga kabataan, hindi na lang ang mga virgin. Dahil they are living in immorality. Ang sinabi sa 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6, verse 18, 19, and 20. Ang sabi dyan, flee from fornication. Layuan natin ang pakikiapid. Be that committed sin, committed not his own body, but committed his own body. Kapag gumawa ka ng kasalanan, hindi lang sabi mo sa iyong katawan, hindi sa katawan, kundi nagkakasala ka sa iyong katawan. Dahil sinabi niya, knowing that ye are the temple of God, and that the Spirit of God is in you. You are bought with a price, therefore glorify God, your body, your spirit is our God. Kapag gumagawa ang kanyang kasalanan, you are committing sin in your body. Kaya hindi alawalhati ang Panginoon. Yung mga libin niya, sinasabi ko kaya na kayo, dapat lang magpakasal na tayo. Ay, ginakasal ko nga. Nandiyan niya si pastor niya, magkakasal, hindi magpakasal, ayaw magpakasal. Dahil gusto yung liquid. Salamat sa Panginoon, yung dalawang dito, hindi ang aking asal natin ng araw lang, dito lang. Nung Merkulis. Pero bago ang pakasal, sabi ko, kinakailan sa mabangkay sila. Ano pabangkay sila? Dapat ko na, ang mga naglilibig yan, dapat ko na kailangan magiging pure ang mga buhay. Kasal ko kayo sa mga Panginoon Jesus. Tingnan po rin natin ang Panginoon. Huwag kayo mag-ulipin. Dahil mag-ulipin ay iyan ang fornication niya. Ay, gusto mga kasi ayaw namin kasi magkakasal. Kasi ayaw namin, mag-iwalay lang kami. Kasi mahirap kapag nagkakasal na eh. Gusto niyo pa magkakabuhay at kasalanan. Useless lang ang pagsamba mo sa Panginoon. Kapag namuhay ka ng kasalanan, useless lang. Gusto mong malilinis, maligo ka na lang. Ibig sabihin, kung gusto maging pure, you need to obey God to glorify God. Yes, hallelujah! Oh, hallelujah! You cannot glorify God if you are living in immorality. You cannot feel the presence of God if you are living in immorality. Yan ang problema ng mundo ngayon. Immorality. May asawa, naghanap pa ng asawa. May girlfriend, naghanap pa ng girlfriend. May boyfriend, naghanap. Dahil ano? Why? They are not satisfied. The satisfaction is to glorify God. Yes, hallelujah. Amen ba? Yan ang sekreto to
magugutom pa naman ulit. Di ba? Kapag hindi mo tayo nasisiyahan, mismo you are not glorifying God, you are glorifying your flesh. Come on. Walang problema sa Diyos, ang problema ay nasa atin. Hallelujah, 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 amen! Yes, yes, yes. Makanin, seek the good things of others. Seek the good things of others. Nangangahulugan, hindi lang pang sarili, kundi kayo na kailangan ka, pangailangan ng mga iba na makakatulong ka. If you are helping other, you are glorifying God. Yes. Kaya minsan yung, ano itutulong ko kasi, naghirap naman ako, ano itutulong ko ngayon, wala naman ako pinag-aralan. Huwag mo estimate, don't underestimate yourself, don't self-pity in your life. But if you are doing in the will of God, God is glorifying. Hallelujah. God is glorified. Ang Diyos ay maluwalhati at maging daluyan. Hindi naman tayo pag-aaral sa ating katawan, pag-aaral tayo ng Diyos at nadaluyan tayo ng Panginoon. Maging alulod na tayo ng Panginoon ng biyaya pagkapala, nagkaroon ng kalaman. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Kung may sakit ang kapitbahay mo, bakit pili mo pupuntahan if you have the Spirit of God? At i-convince mo siya na magpapalay sa Panginoon. And God will use your tongue, will use your mind, will use your heart, and will use your lips, and will use your hands. If you are working beside of God. Before you pray to the people that are sick, you need to search your heart if you are worthy. If you are not worthy, don't pray because the sin, the sickness, the spirit will transfer in your flesh, in your life. Hindi basta-basta po nanalangin ko. Sa may sakit. Dahil lilipat ang sakit sa iyo. Yan dahil si Mrs. Ko, ang gusto niya dati, nagre-reflex siya. Ang instruction sa reflex, kapag mahina ng katawan, mayroon kang, ang immunity mo mahina, lilipat ang sakit ng hina nila masahin. Lalo kong pinag-pray. Kaya pag-pray, hindi mo sa basta po. We need to be filled with the Holy Ghost. We need to glorify God. Amen. Hallelujah. To sing others. Hallelujah. Help others. Be a word in the sight of God. And then, number 7, give generously. Give generously. To glorify God is to give generously. Kapag hindi po tayo nagbibigay sa Panginoon, hindi naluwalhati ang Panginoon. Kapag madamot po tayo, hindi naluwalhati ang Panginoon, naluwalhati sa tayo. Yung mga pastor sabi na hindi na kinakailangan magbibigay dahil ang Diyos ay mayaman. Mayaman na, ang Diyos ang gawain niya ay nangailangan. Ang Diyos ay hindi kinakailangan ng kayamanan. Ang gawain niya nangailangan ng kayamanan. Yan ang dahilan na dapat ang mga nakikinig ay sumunta sa kanyang gawain. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Give generously. If you give generously, God will give you a blessing more. Di ba sabi na, give and it shall be given. Give and it shall be given. Good measure, pressed down, running over. The measure that you give, it shall be measured to you again. And look sa 6:8. And Proverbs chapter 11 verse 25. The laborer's spirit shall be made fat. Bilang water sa bilang sa langit. Ibig sabihin, ang spiritong generosity, mapagbigay ay tataba. Ang nagbibigay, tataba. Ang nagdidilig ay didiligan. Kaya don't expect na God will bless you. God wants to bless us, but if you are not giving generosity to the Lord, hindi naluwalhati ang Panginoon, naluwalhati sa taas. Hello? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We must be convicted. Kailangan ma-convicted tayo. Kailangan masaktan ang kaluban natin ang ating katwiran, ang ating kasibahan, ang ating kasakiman, ang ating greediness. God is not glorified if we are greedy. Pero if we are cheerfully given, God loves a cheerful giver. A liberal spirit, a generous spirit. Puri natin ang ating Panginoon. Amen. Don't
blessing in giving. There is blessing in giving. Because our life is full of giving. Amen? The more you give God, the more you will give you maximum. Saan ang gusto mo? Ikaw ay tagatanggap o tagapagbigay? Tagapagbigay. Dahil kapag ikaw tagabigay, natutuwa ka. Do you notice, kapag ikaw nagbibigay ng mayroong kagalakan, God will bless you. Natutuwa ka pag may nabigyan ka. Pero kapag ikaw na tumatanggap, sabi, parang nakita ng pinag parang ako yung tanggap ng kalimusin. Di ba? Hindi na masama na tumanggap. But, umaasa ka na palagi na tagananggap, wala hindi ka nagbibigay. Ang law ng Panginoon, give and it shall be given. Magbigay ka at bibigyan. Ang law ng Panginoon ay, ano yan? Close and open. Tagatanggap na close, nakakabigay. Di ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. It's to glorify God. Bakit sasabi mo na hindi pinibless ng Panginoon trabaho mo, ang negosyo mo, maybe maramot ka. Nabaon ka sa utang. Hindi kalooban ng Panginoon. Tingnan mo ang salita ng Panginoon. Hindi ko kalooban ng Panginoon mabaon kayo sa utang. Hindi kalooban na kayo sakitin mo kayo. Hindi kalooban na ikaw malilito. Hindi kalooban ng Panginoon ay napuno na problema sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, ang iyong mga problema ilapit mo sa Panginoon at luwalhatiin mo ang ating Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, lahat na mapagal, lahat na bigat ng lupa ay lalapit sa Kanya at ibigyan niya ng kapahingahan to glorify Him to come on His presence. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lumapit sa Kanyang presensya. Amen. Hallelujah. Ngayon, masalamat mo sa iyo. Sa inyo, salamat ang pagbigay niyo. Praise God na suportan ng gawain ng Panginoon. Ang kailangan dito sa church. At kita naman yung church natin na hindi pa po ayos. Praise God. Pero salamat po sa nagbibigay. Hallelujah. God will give us what to you. Puri natin ang pagkakaroon ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. Number 8, live honorably among unbelievers. Live honorably among unbelievers. In Matthew chapter 16. Ibig sabihin, ye are the salt of this earth, you are the light of this world. Let your light shine before men, that they will see your good works. Gusto po ng Panginoon, hangat po ng Panginoon, ang kailangan na dapat natin gawin na maging liwanag po tayo, maging asin, hindi po tayo na magiging pait sa buhay nila. Hello? Amen? Ang buhay natin ay maging honorable, maging katanggap-tanggap, maging kaaya-aya, magiging pagpapala na hindi ka katitisunan. Amen? Tanungin mo sarili mo, bakit kapitbahay mo ay hindi mo maakay? Dahil siguro, palaway ka. Palamura ka. Hindi ka nabigay ng tulong sa tao ng kaaway. Kapag may kaaway ka, tulungan mo. Kapag may kaaway ka, pakainin mo, inumin mo. Hindi sinabi sa bunga ng kasulatan. Ano yan? Mabasahin mo sa Romans chapter 12. Verse 20. Ano sabi dyan? Kung nagugutom mo yung kaaway, pakainin mo. Kung nauhaw pa, inumin mo. Kapag ginawa mo yun, parang nagbunto na bagas ka ng ulo. Ano sila sa verse 21? Huwag kang palaig sa masama. Kundi daigin mo ang masama sa paggawa ng mabuti. Inuturin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ibig sabihin, kapag ang bibig mo palamura, hindi ka pa rin naging halimbawa. Sino dyan ang mumura pa hanggang ngayon? Wala na. Jesus din, wala ng pangmumura. Amen. Amen. Jesus, wala ng pangmumura. Makatisan, wala na yan. Di ba, amen? Makapakakin na yung kaluluwa, maging babungayin po kayo sa Panginoon. Gusto po ng Panginoon, maging fruitful po kayo sa Panginoon. Maging uwaran po kayo sa Panginoon. Amen. To the unbeliever, for we are the ambassador of Christ. Tayo ang sugo ng Panginoon. Amen. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And then, number 9, be faithful when persecuted. Be faithful when persecuted.
kapag inuusig ka, manatili ka lang natapat sa Panginoon. Amen. Kaya ba natin yan? Kapag inuusig ka, manatili ka natapat sa Panginoon. Kapag may katrabaho ka, gumawa ka na ng mabuti, ikaigitan ka, papapalataan ka ng masama. Kung minsan magagalit ka pa, mag-umit-ngit yung galit. Manatili ka lang natapat sa Panginoon. Remain faithful in the sight of God. Even you are persecuted, hallelujah, manatili ka lang sa Panginoon. Bear in mind that if we are in Christ, there is a persecution. To live in Christ, there is a persecution. Ano sinasabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 12? To live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. To live godly in Christ shall suffer persecution. And first, 2 Timothy chapter 3, verse 12. Tandaan natin, gumawa ka ng mabuti, magpa-Diyos ka, nandyan ang mga demonyo. Alam niyo po, kapag gumawa ka ng buti, nakaabang sa demonyo. Hindi na mga masama yan. Hindi na nasimain yan. Dahil masama na yan. Kanya na yan eh. Kaya kapag ikaw napakabuti, kapag gumawa ka ng mabuti, nagliliko sa Panginoon, yan ang abangan sa danas. Gusto niya sisirain ang iyong testimonyo, sisirain ang iyong dignidad, sisirain ang iyong kinabukasan, sisirain ang disgrasyon mo. Nanatili ka lang dapat na matapat sa Panginoon. Manatili kang faithful sa Panginoon. And in the midst of persecution, ay puri natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yan po. Yan tayo. Kung minsan sabihin mo, bakit di ba pakatino ako na dyan demonyo? Dahil gusto na demonyo sisirain ka. Hindi niya lang gusto niya makasama ka. Sa kanya na yun eh. Ibig sabihin, huwag ka magkakaka na maraming mga pagsok sa buhay mo dahil ang demonyo gusto mong kulitin ka. But, huwag kang matakot. Dahil sinabi sa 1 John chapter 4 verse 4, mabuti ko, nagdakila ang nasa inyo kaysa mundo. Little children, greater is He that is in you than he that is in the world. Dapat lang, kailangan lang, alwalatiin mo ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Pahalagaan mo na matuto tayo na magpupuri sa ating Panginoon. Amen, hallelujah, hallelujah. Praise God. Huwag tayong papadaig sa gawa ng demonyo. Yan po. To glorify God. Ang panguli, ito mabigat po ang panguli. Face death with faith. Kaya ba natin yan? Face death with faith. Harapin mo ang kamatayan dahil sa pananampalataya. Then you will glorify God. Pero natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano sinabi niya? Philippians chapter 1 verse 1 na sinabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. To glorify God is to live in Christ and to die is gain. Amen and amen. Hallelujah. As sa John chapter 21 verse 19, si Pedro ay sinabi ng Panginoon, ikaw ay pagluwalhati sa akin sa iyong kamatayan. Ibig sa kamatayan ni Pedro, naluwalhati ang Panginoon. Nakahanda siya mamatay dahil kay Kristo. Si Kristo ay namatay dahil po sa atin. Ibig sabihin, hindi mo minamahal ang iyong katawan nito dahil bubuhay ng Panginoon. Di ba sinabi sa Revelation 12 verse 11, you overcome them by the blood of the Lamb and they will not love their lives to death. Hindi nga minamahal ka ng buhay hanggang kamatayan. Kaya sinabi ko, kinasal ko dito, sabi ko, kapag ikaw kinasal, ay hanggang kamatayan ang iyong pagmamahal. Ang buhay sa mundo ito, gusto yan ay hiwalay. Pero ang sabi ng Panginoon, God hates separation. Ang Malakay chapter 2 verse 16, God hates separation. Galit siya sa mga paghiwalay. Bakit nanghiwalay? Dahil hindi mo nawalapin pa rin. Once you are not worshiping God, you are worshiping the devil. But if you are worshiping God, God will give you strength. God will give you power. God will give you energy. God will give you miracle. Ang satisfaction
kay Kristo. Nung siya ay wala pang kapangyarihan ng Panginoon sa iyo. Ang sabi nga ni Pedro, Panginoon, alis ka mo, iba matikiso ng iba, hindi ako alis sa iyo. Ano sabi natin? Pedro, bago tumilaok ang manok na dalawang bisis, ipagkailan mo ako ng 3 bisis. Bakit nagawa niya na hindi niya mapanindigan ang kanyang vow at promises? Because he has not yet received the knowledge of God, the power of God. But if you receive the knowledge of God, the power of God, the wisdom of God, you can retain, you can contain your spiritual life to glorify God and then, and purihin natin ang Panginoon. Ito, hallelujah! Dapat na maunawaan natin, kailangan lang masundin natin ang mga salita ng ating Panginoon hanggang kamatayan. Ipagbunyi mo, ipagtanggol mo ang salita ng Panginoon. Amen and amen. Ilito po kayo na tayo. Hallelujah. Puri ng Panginoon, Lord, tutulong na po. Dahil po, akan po ng Panginoon. Layunin po ang Diyos na lawalatiin mo siya. Kapag hindi ka sisiyahan, means to say you are not glorifying God. We are here to glorify God. Means to say you need to worship God. You need to pray to God. Speak to God. Hallelujah. What is your need to the Lord? Speak to Him. The law of God is to ask and seek and you will find and you will knock to the Lord. And God will supply you. And God will satisfy your life if you glorify God. To glorify God is to pray upon Him, to worship upon Him. Hallelujah. Lumapit po kayo sa Panginoon. Lumapit po kayo sa Panginoon. Hallelujah. The altar is open and we will pray to the Lord. Mga nila sa Panginoon, dakilang Diyos. Kung may sakit man sila po, Panginoon, pagalingin mo sila. Kung mayroong suliranin man po, Panginoon Lord, o God, bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila ng kapahingahan, bigyan mo sila ng katiwasayan, kung ano mga kahilingan nila sa iyo po, Panginoon, ipagkaloob mo. You are the God that supply. You are the God that full of mercy. You are the God that all of love and compassion to everyone. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos. Tinitingnan mo ang kanilang pag-respond sa iyong mga pag-awag. Tinitingnan nila ang kanilang mga pag-ay, kanilang panindigan. Tinitingnan mo na hindi sila nakatubili sa paglapit sa iyo. Kung paano si Abraham, hindi kalilito, hindi nakatubili, na ilalay niya kanyang anak para sa iyo. Hallelujah! Will you open your life to the Lord as a living sacrifice? Sabi mo, Panginoon, here I am, Lord. Hallelujah! I will glorify your name. I will glorify you, God, in my life, in persecution, in trials, in hardship, in everything in our life. Purihin ang Panginoon. Hagad po ng Panginoon na lalakiin mo siya. Layunin po ng Panginoon na huwag kang lulubay sa Kanya. Huwag kang ihito sa Kanya. Huwag kang nakatubili sa Kanya. Hallelujah. Ask yourself, am I worthy, O Lord? You will be worthy if you glorify God. Yes, Sakalabalaya Sakia, yes, the Lord. Hallelujah. Yes, Sakalabalaya Sakia, yes, Sakalabalaya Sakia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, purihin mo ang Panginoon, luwalatiin mo ang Panginoon, luwalatiin mo ang Panginoon, luwalatiin mo ang Panginoon. Hallelujah, glorify God, glorify God, glorify God. And God will supply and satisfy your life. Glorify God, glorify God in His name, glorify God in His name, glorify God in His name. God will satisfy your life in Jesus' name, in Jesus' name. Glorify God. Yes, Sakalabalaya Sakia. God inhabits the praises of His people in Jesus' name. God inhabits the praises of His people. Glorify God. Hallelujah.